Segundo pa lang ang nakakaraan nang makaalis na itong convoy ni Mayor Alice Guo na maghahatid sa kanya sa passport na siya namang babiyahe patungo dyan pabalik sa Pilipinas. Pasado alas 12 na madaling araw, oras dito sa Jakarta, Indonesia, nang dumating ang mga tauhan ng NBI at Bureau of Immigration o BI. Sila rin ang DOJ team na sumundo kina Sheila Guo at Cassandra Ong noon at tumutok sa paghahanap kay Alice Guo, katuwang ang kanilang Indonesian counterparts. Pero para mapabilis ang pag-uwi kay dismissed Mayor Guo, dumating din pasado alas 3 ng madaling araw sina Interior Secretary Benhur Abalos at PNP Chief Romel Marbil. Mahigit 10 na lahat ang susundo kay Guo. Kaya bukod sa paghaharap ng NBI at Bureau of Immigrations ng Pilipinas sa immigration officials ng Indonesia, we have process. The process first for like the Sheila and Cassandra. Yes. We are trying to coordinate with the Indonesian police to fast track the documents. We just waiting from the police. may sarili ring pulong ang Interior Department at Pulisya ng Pilipinas sa Indonesian Police naman. Ayon sa BI, ilang beses nagpalipat-lipat ng pinagtataguan si Guo. Sa mga litratong ito, aking nakuha sa isang source na nakuha sa iba-ibang lugar sa Indonesia, makikita siyang may kasamang lalaki at maiksi na ang buhok. Bago naman siya naaresto sa townhouse na ito sa Tangerang City sa Indonesia, ay nagpaabot si Guo ng surrender feelers sa DOJ tracker team. Based dun sa information na binato sa akin ng ating informant, sinasabi na takot din daw siya, sinasabi niya sa Chinese mafia. Tukoy na rin ng BI ang mga personalidad na tumulong umano kay Guo para makapagtago sa Indonesia. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at ng Bureau of Immigration. Sulukuyang naglalakad kami ngayon papunta sa aming sasakyan na van. At ito ay paghahanda na para pumunta sa isang tanggapan dito sa Indonesia. Sa ganoon na magkaroon na ng coordination sa mga Indonesian authorities bilang paghahanda na rin dito sa napipintong pagbiyahe ni Mayor Alice Guo pabalik ng Pilipinas. Dakong alas 4 ng hapon, magkakasama na ang NBI, BI, PNP at ang Interior Secretary na makapulong ang Indonesian authorities para plansyahin ang mga requirements ng deportation ni Guo. Yung mga dapat na pag-usapan ay napag-usapan na namin. Ngayon, wala nang balakid. Kukunin natin si Alice. Inaalis ang papeles at iuwi na natin sa Pilipinas. Kasunod dito, nakipagpulong sina Abalos at Marbil sa mga police officials sa Indonesia upang magpasalamat. Maya-maya pa, iniharap na kay Abalos si Guo. Alice, ikaw pala si Alice. Hindi ka Nakikita ko tayo before. Saan? Tarlac po, Sec. Nandun ka ba nung mayor ka nun? Apo. Nandun sila, no? Sila governor? Apo, Sec. Yung nagpunta. Ikaw talaga. Sa live stream ni Abalos sa Facebook, maririnig sa isang punto si Guo na humingi ng tulong kay Abalos dahil sa umano'y death threat, pero nawala ang audio sa tugon ni Abalos. Sec, katulong. May decret po kasi. Di bale, basta importante. Totoo, tingnan Apo, natin Sec. ito. Ha? Kaya nga, kumuha na kami ng private plane dito para maano. Kasi ako tingin ko, para ngayon Chinese. Kasunod dito ay pinroseso na ang mga papeles ni Guo. Ipinakita rin ni Guo ang kanyang Philippine passport. Dito naman mga kapuso sa ating likuran si Mayor Alice Guo at nagsisimula na itong turnover mula sa Indonesian authorities papunta sa mga otoridad ng Pilipinas, sa BI, PNP at nakita natin ngayon gilba na siya ng dokumento at sisikapin na ngayong araw na to ay mailipad na pabalik ng Maynila. Itong si how are you, ma'am? How are you? Very good. Sa isang punto, nakapag-selfie pa sa kanya ang ilang opisyal mula sa Pilipinas at maging sa Indonesia. You remember me? Okay. Ma'am, dito ma'am. You're going home. How do you feel? I'm good. You're I'm good? good. Yeah, I'm good. Are you okay now? Yeah. I'm good. Yung mga accusations sa'yo, you're confident you can answer it? Are you going to go? Are you going to respond? Wala po na Ma'am, may death threat ka daw. May death threat ka daw. May death threat ka daw, ma'am. May death threat ka. Ma'am, may death threat ka daw. To media. Stop. Are you media? Downstairs. Pagkatapos ito ay dinala na si Guo sa Immigration Office ng Indonesia. You want to say something?
Okay. So why are you here in Indonesia? Vicky, nagkaroon lang ng konting delay ng hindi nasunod yung pag-turnover dapat ng Indonesian Interpol sa Indonesian Immigration. Pero naayos na yon at inaasahan natin na yung ine-expect na 10:30 na arrival ni Alice Guo, kung hindi na magkakaroon ng aberya, ay maaaring ma-extend na lamang ito ng alas 11 o 11:30 at malamang may bago mag-alas 12 ng hating gabi dyan sa Pilipinas ay nandyan na si Mayor Alice Guo. Vicky. John, napansin namin na parang masaya no si ex-Mayor Guo na parang hindi siya arestado. May video pa nga na kinindatan niya kayo. Kwento mo na nga sa amin yon, John. Actually, Vicky, medyo nagulat din tayo no doon sa kanyang actuation na ine-expect natin nung umpisa na medyo magiging mailap siya, pero kabaliktaran dahil naging siya, very receptive, ngumingiti at at certain points tinatanggal niya yung kanyang mask para makipag-picture na doon sa mga gustong magpa-picture sa kanya. Nag-umpisa to, Vicky, nung merong mga Indonesian authorities na lumapit sa kanya at nagpaalam, tapos nauwi na sa mga picture-picture. Hanggang sa meron na rin ng ilang sa ating mga opisyal dito sa Pilipinas naman, ang sa tuwaan nila dahil nakuha na nga, ito nga, finally, si Mayor Alice Guo ay nagpa-picture din dito kay Mayor Alice. At sa ating pakikipag-usap kay Mayor Alice Guo, talagang masabi natin na parang she's putting up a happy front. Pero bakas natin na Vicky, no, kanina sa baba dito sa aking kitututunguhan at kinatatayuan na pwesto, nakita ko medyo napaluha siya. Lalo na nung naramdaman niya na eto na, no, kaharap niya na yung Indonesian media at yung Philippine media na sa likuran, nakita ko doon medyo nagpuna siya ng kanyang mata. At I'm sure ito, bakas na ramdam niya na yung malaking pagbabago sa buhay niya na mangyayari sa oras na makabalik na siya dyan sa Pilipinas. Vicky. John, di ba nakita natin nakikipag-selfie pa siya sa mga opisyal dyan, no? Ano ba yung general mood dyan nung nandun lahat kayo at pati yung Indonesian media? Yes, Vicky, talagang sa halip na matakot, sa halip na talagang makaramdam ng parang game na game itong si Mayor Alice Guo na nakikipagpa-picture. Ang sinasabi lang niya no interview. Pero pag may lumalapit sa kanya, masaya siya nakikipag-interact. In fact, may mga small talks mga tayo naririnig doon sa ilang mga tao. Kaya nakakagulat dahil kumbaga parang naging malapit sa kanya yung mga taong nakasama niya, yung mga nakaraang araw na siya ay nahulit, nakulong. At lalo na doon sa part ng Indonesian authorities dahil marami pang bumati sa kanya. So dito, Vicky, talagang kumbaga parang kung ituring siya parang rockstar, no? Mm-hmm. Pero I'm sure pagbalik niya, pagsakay niya ng eroplano, doon na magkakaroon ng malaking pagbabago yung kanyang sentimiento, lalo na pag lumapag na siya dyan sa Pilipinas. Vicky. Oh, John, di ba sinabi mo kanina before 12 midnight, tiyak makakalapag na yung eroplano niya rito sa Pilipinas? Tama ka doon, Vicky, kasi dito sa ating lugar sa Indonesia ay yung biyahe pabalik dyan sa Pilipinas ay 3 hours, no? Kung minsan umaabot pa ng 3.5. Mm-hmm. So yung time difference natin, ahead kayo ng 1 oras dito sa kumpara dito sa Indonesia. So sa ating taya, kung siya ay babiyahe, aalis dito ng between 6 to 7 plus 3 to 4 hours, bago mag alas 12, asahan na natin na sasalubugin na si Mayor Alice Guo dyan ng napakaraming tao at lalo-lalo na excited na siyang mapakinggan at marinig, lalo na ng ating mga miyembro ng Senado na naglabas ng warrant of arrest laban sa kanya. Vicky. John, panghuli na lang, alam na ba natin kung anong flight ang sasakyan ni Alice Guo pabalik ng Pilipinas? Vicky, isang private plane na kinuha ng DILG at ng PNP ang gagamiting eroplano. Ang unang talagang plano ay ng BI at NBI ay eco-commercial flight itong si Mayor Alice Guo. Katulad ng ginawa kay Cassandra Ong at kay Sheila Guo. Pero sa pagkakataong ito, Vicky, ay mismong si Secretary Benor Abulos pa ang talagang dumating at kasama nga niya si Chief PNP Romel Marbil. Talagang nag-effort talaga sila na pumunta rito at ang kanilang sinabi ay yun na nga, no, meron tayong nakuhang picture ng isang flight manifest
na nakasulat doon yung pangalan ni Mayor Alice Guo, Vicky, na kasama na siya sa pasahero na sasakay dito sa eroplanong ito na magbabiyahe sa kanya pabalik sa Pilipinas. Pero ito, Vicky, no, talagang malaki yung pagkakaiba nito kasi itong flight na to ay isang private plane, no, na iilan lamang ang sakay. Doon sa ating impormasyon na kalap, Vicky, ay 8 pasahero lang ang kasya sa loob ng eroplanong ito. Kaya ang ating ina-expect dito, Vicky, ay talagang espesyal, no? Yung kumbaga yung itong VIP or very important prisoner, yung bit-bit itong si Secretary Abalos at si General Marbil pagbalik niya sa Pilipinas, dahil alam naman natin kung gaano kalaki yung talagang usapin na likha ng pag-alis ni Mayor Alice Guo. In fact, kanina, Vicky, sinubukan natin tanungin si Mayor Alice, no, ng ilang mga katanungan. Kasama na dyan kung siya ba talaga ay umalis ng Pilipinas sa pamagitan ng eroplano o bangka, no? Pero naging mahirap siya sa kanyang mga pagsagot. So, antabayanan yan sa inyo na bola, Vicky, sa kanyang pagbalik dyan sa Pilipinas. Alright, maraming salamat sa iyo, John Consulta. Inidiretso sa PNP Custodial Center si Alice Guo para ideteni pagkatapos ng gagawing pagsusuri sa kanya sa paliparan. Bukas naman, haharap siya ulit sa Senado kung saan huli siyang nakita ng publiko noong Mayo. Ang iba pang detalye sa pagbabalik ni Guo, alamin sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? May mahigpit na seguridad dito sa labas at loob nitong isang pribadong hangar dito sa General Aviation Area ng Ninoy Aquino International Airport, kung saan inasahang didiretso ang pribadong jet lulan si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Dito na nga rin inasahang isasagawa ang kanyang medical evaluation at booking procedure. Pagkagaling ni dismissed Mayor Alice Guo sa Indonesia at pagkalapag sa Pilipinas, sa mismong holding area ng hangar ng paliparan na siya isasalang sa booking procedure, pati medical at physical examination. Pagkatapos ay i-detain siya sa PNP Custodial Center. Bukas na siya dadalhin sa Senado. Una siyang humarap doon itong May 7 bilang bahagi ng investigasyon sa mga pogo dahil iniuugnay siya sa illegal umanong pogo sa Bamban Tarlac na sangkot umano sa scamming at kung saan may mga nasagip sa tinorsyo umanong tauhan. Hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng pogo. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas. May 22 naman nang questionin ng Senado ang kanyang pagkakakilanlan. Tatay ko po ay Chinese at hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Di na siya muling sumipot sa mga pagdinig at idinahilan sa isang liham ang kanyang physical at mental health at death threats umano. Kaya inisyuan ng Senado ng arrest order noong July 11. Wala mang record ng pag-alis ng Pilipinas. Napag-alaman kinalaunan na may record ang Malaysian Immigration ng pagdating ni Guo sa Kuala Lumpur noong July 18. May record din ang pagdating niya sa Singapore noong July 21. Sa kabila niyan, iginit ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint na nakaharap niya si Guo noong August 14. Tinanong ko po kasi siya Mayor Alice Guo, sabi niya sa akin, alis na lang po. Yun po ang sabi niya sa akin. Pinagdudahan yan, lalo't ayon sa Bureau of Immigration ay dumating sa Indonesia si Guo noong August 18, kasama ang sinasabing kapatid niya na si Sheila Leal Guo at kinatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Leong. August 20, nang mamataan muli si Guo sa isang airport sa Indonesia. Araw kung kailan dinadakip ng Indonesian authorities sina Sheila Guo at Ong. August 22, nang dumating sila sa Pilipinas. Hanggang nitong September 4, nadakip naman si Alice Guo sa tinutuloy niyang apartment sa Tangerang City, Indonesia. May inaalam pa natin kung may mga legal team na sasalubong dito kay Alice Guo pagdating niya dito sa Pilipinas. Sa huling abiso naman ng PNP Mel ay inaasang makakapasok ang media para saksihan ang pagbabalik ni Guo dito sa Pilipinas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Sasalubong